isa. Salamat sa Panginoon. Muli po tayo magkakasama. At noong nakaraan po ay ating pinag-aralan isang uri ng pag-ibig. Ito po ay yung agape. At ngayon po ay pag-aaralan naman natin yung phileo. Phileo, brotherly love. Ay tinatawag na horizontal love. Meron po akong napanood sa isang video sa Facebook. At ito po ay isang patalastas. Kung hindi po ako nagkakamali, parang sa Thailand po ata ito. O maaring Chinese o Korean. Ganun po. Meron pong pinakita doon na isang pulubi. At palagi po siya doon sa tindahan. At palagi po siyang humihingi ng pagkain. At yung may-ari naman po ng tindahan, hindi naman po siya binibigyan. Tapos kada magbubukas po ng tindahan, yung may-ari ay palagi na nakikita yung pulubing yun, dun po sa harap ng tindahan na natutulog. Kaya ginagawa po niya, siyempre, bubuksan po niya yung tindahan, hinihigit po, pag may tindahan na gano'n yung pag-open niya, pamala doon sa baba, yung pataas, yung niroron, parang niroron siya. At pag nakita niya yung pulubi, tinataboy po niya, at ito po ay sinisipa. Ganun po yung pagtrato niya doon po sa pulubi. Hindi na nga binibigyan ng pagkain, pero nasasaktan pa sa kanya. Isang araw po ay nakita lang namin ng may-ari ng tindahan na nakabulagta po yung pulubi. At marami po siyang tama sa katawan. Na po ay sinaksak. Ibig sabihin, maring madaling araw, ay yung pulubi ngayon ay sinaksak doon mismo sa harap ng kanyang tindahan. Ginawa po niya, meron naman po siyang CCTV doon. Tinignan po niya kung ano yung pangyayari. At nakita po niya na bandang mga alas 2 ng madaling araw, may isang lalaki na sinisira po yung ng tindahan. So, ibig sabihin, nanakawan po yung tindahan. So, nung makita po nitong lalaking ito, nakita doon sa CCTV na hindi na po siya natutulog doon sa tindahan na yun. Doon na sa kabila. Kasi nga po, palagi po siyang sinisipa. So, kaya nangyari ay nung makita, nung pulubing yun, merong magnanakaw. Ang ginawa po niya, tumakbo po siya. Papalapit doon sa magnanakaw. At pagkatapos ay sinuntok po niya, nakatalikod, sinuntok niya. At siyempre, naglaban po yung magnanakaw at siya po ay, yung pulubi ay nasaksak. So, yung may-ari ng tindahan, noon lang siya nagising sa katotohanan. Wala po siyang malasakit sa kanyang kapwa. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung phileo, brotherly love, o yung po tinatawag na horizontal love. Sa Greek word po, pag sinabing mga Greek mythology, sa Greek, talagang pag pinag-usapan yung love, grabe sila. May mga dinidiyos pa nga po sila, mga goddess ng love. At meron pong napakarami palang salita ng love sa kanila. Meron pong tinatawag na pragma, ito po yung enduring love. May tinatawag na storge, sa kanilang pronounce ay storge. Storge, kung babasahin mo,
Ang ibig sabihin po nito yung family love, no? Yung pagmamahal sa pamilya. Ano? At merong tinatawag na eros, ito po ay romantic love. Doon sa mag-asawa o doon sa couple, o doon sa magkasintahan. Ano? Meron po tinatawag na ludos. Ito ay playful love. Ano? Yan. Di ba may salita tayong playgirl, playboy. Yan. Ito po sila. Ano? So, may tinatawag din naman na mania, ano, obsessive love. Ano. So, marami, ano. Meron tinatawag na pilancha, ano. Ito po ay self-love. Walang ibang minahal kundi yung sarili niya. Ano po. So, meron tinatawag na agape. Ito po ay selfless love, no. Pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. O ito po yung tinatawag na sa mga Kristiyano na God kind of love. At nagmamay-ari lang dito ay walang iba kundi ang Diyos. So meron tinatawag din na Pileo, at ito po yung pag-aaralan natin. Ito po ay brotherly love. Pero ano po ba niyo bukod dito sa 8, no, ako nagsisearch, marami pa, no? Yung pag-ibig sa bansa, ayan, yung pag-ibig sa nature, ang dami pala. Kaya dun sa Greek, sobrang grabe silang pagdating dun sa sa pagmamahal ay talagang ang dami. Ano po? So ito Pileo, ito po yung pag-aaralan natin. Ito ay tinawag na horizontal love din. Bakit po? Ang horizontal po ba ay, di ba pag Tama po ba? Yan. So, ibig sabihin, tingnan natin, yung agape po kasi, ito ay tinawag na vertical love din. Pag sinabing vertical love, yung line, di ba, ng vertical, pataas. So, pamula doon sa taas, pababa, yan yung vertical love. Ibig sabihin, ito yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Ano po? So, pag sinabing horizontal love, ito naman yung pagmamahal ng tao sa kapwa-tao. Ayan. Kaya makikita po natin doon sa 10 Commandments, yung 1 to 10, yung utos na yon, para mahalin yung Diyos at yung kapwa, hinati po yun. Yung 1 to 5 ay para sa Diyos, at yung 6 to 10 na commandments ay para dun sa kapwa. So, kaya dito, sa Bible po, yung pinakang biblical po dito walang iba kundi yung Pileo at saka yung agape. Yan po yung pinapakita ng Biblia. Na ang Diyos ay mahalin natin at the same time, yung din kapwa natin ay mahalin din natin. Kaya doon sa New Testament, di po ba yung 10 Commandments, naging 2 na lang. Love your neighbor, saka love your God. Ano po? So, ayan. Si Jesus po, makikita natin yung wagas na pagmamahal niya sa tao. Andun yung agape. Pero, nung siya po ay nasa lupa, na-express din po niya, yung tinatawag na Pileo. Kasi nasa katabang tao po din siya. At the same time, nandun din yung pagiging Diyos niya. Kaya, naranasan po niya, pinaranas niya yung din Pileo, yung horizontal love. Yung, pinakita niya ang love niya sa atin. Nakisalamuha siya bilang tao, naging modelo siya pagdating sa pagmamahal, at pagpapatawad, at pakikipagkapwa-tao. So, ayan. Kaya makikita natin na yung mga alagad noon, tinuruan sila ng Panginoon. Yung isang klase ng pag-ibig, walang iba, kundi yung Pileo. Na yung pagmamahal doon sa kapwa. Pero siyempre, tinuturo din higit sa lahat yung pagmamahal sa Diyos. So, ang isang napakagandang example pagdating dun sa
ah, tinatawag na Pileo ay walang iba kundi yung nasa 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 5 at yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Ano? Ayan. So Pileo is a brotherly love, love to others. 18 verse 1. Ano? So, 1 Samuel 18 verse 1. Unang Samuel 18 verse 1. Ano po? Nakita na po nyo? Ganito po ang nakasulat. Nakita ni Jonathan si David matapos itong makipag-usap sa kanyang ama. At ito'y napamahal sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang panahon. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at pamikis. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul. Kaya siya ginawa nitong puno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel, mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga pinuno sa palasyo. Purihin po ang pagbabasa ng kanyang salita. So yung battle between Goliath and David ay natapos na. Ano po? At pagkatapos noon, yung time na magkatagpo si David at saka si Jonathan. At doon sa pagtira niya, sa bahay na yun, nandun yung lalo sila nagkakilala. At sabi nga sa 18, napamahal sa kanya, ito pong si David, napamahal kay Jonathan, itong si David. Si Jonathan ay wala pa si David, nandun na po siya siya na yung nagiging leader, dun sa sandatahan ng kanyang ama. So wala pa si David noon, siya na yung namumuna. At ito pong si Jonathan ay napakatapang. At the same time, makikita natin yung kanyang kabaitan, yung kanyang kapakumbabaan. So, dito ay makikita natin yung tinatawag pong Pileo, yung brotherly love. Ano ba ang pinapakita nung tinatawag ng pakikipagkapwa? Yung nagiging kaibigan mo ang lahat. Diba minsan nakakita tayo ng tao, yan, kaibigan ng masa. Ibig sabihin, makikita po natin, open siya. Na pagdating dun sa mga tao, nandun yung kanyang pakikiisa, nandun yung kanyang pakikaibigan. So makikita natin, yun yung katangian ni Jonathan. At nasasalamin ko, nung siya po ay namumuna bilang hukbo, maganda po din po siyang pagpatakbo. Kasi dito makikita dun sa kanyang ugali. Ano ba yung lesson makikita natin dun sa tinatawag na Pileo o yung brotherly love? Number 1, love is shown in attitude, or love is expressed in attitude. So, ang pag-ibig daw ay na-express sa pamagitan ng kanyang ugali, ng kanyang pag-uugali. So, this is the beginning of a deep and lasting friendship. So, siyempre, dun sa kaibigan, paano mo maipakita yung pakikipagkaibigan mo? Siyempre,
lumalabas talaga doon yung ugali mo. Paano ka makiharap sa tao, paano mo i-welcome yung tao, di ba? So yung isang tao daw na napaka-close sa mga tao, lalo daw lumalabas yung kanyang attitude. At ganun po si Jonathan. Sabi po dito, nakita ni Jonathan si David matapos itong makipag-usap sa kanyang ama. At ito ay napamahal sa kanya, tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So, dito nasasalamin na yung sarili ni Jonathan, mahal niya. At kung ano yung pagmamahal na yun, equal yun dun sa ipinapakita niya na pagmamahal kay David. So, di ba, sabi nga kung titingnan natin dun sa isang magkaibigan, minsan hindi po ganun meron pa rin tinatawag na, kaibigan. Parang 50-50 pa rin yung ibinibigay mo na love sa kanya. Pero ito hindi. Kung ano yung love kung ano yung pagmamahal dun sa kanyang sarili, ganun din, equal din yung ibinibigay niya para kay Jonathan. So, grabe, yung kanilang friendship ay napakalalim, At isa pa, makikita po natin na doon sa attitude ni Jonathan, instead of being rivalry between the two, there is tremendous unity. So, kung tutuusin, nung dumating po si Jonathan, siya po yung mawawala ng pwesto. Siya yung nangunguna sa sandatahan. At ang ilalagay po doon ay walang iba, kundi si David. So, kung ako si Jonathan, pwede ako yung mag-selos. Pwede yun. Kasi, may kapalit na ako. Pero hindi, hindi mo makita yun kay Jonathan, Hindi mo makita yun. Bagkos, doon sa lahat ng lakad ni David, nandun yung suporta niya. So dito daw po makikita yung isang tunay na kaibigan. Kaya, yung ganitong kaibigan, ito ay larawan din kung sino si Jesus sa ating pong buhay. Kaya dito po nasasalamin daw kung sino po si Jonathan. He is like Jesus. Pagdating po dun sa character. Jonathan expressed faithful love in their friendship. So, tapat. Ako din, meron din po akong isang kaibigan. Hindi po kasi ako pala kaibigan Pero nagkaroon ako ng kaibigan, talagang isa lang. Ako kasi lalakad ako, may kasama pa ako. Parang, nung time na yun, gagastusan ko pa. Parang ayaw ko na may kaibigan, Ako, dala-dala ko po noon, yung tinatawag na, galit ako dun sa tinatawag na no man is an island, no one can stand alone. Ang palagi ko sinasabi, kaya mong tumayo mag-isa. Kahit wala akong kasama, kaya ko. Isang araw, ng problema ako, napahanap ko na ako ng kaibigan. Napahanap ko ako ng isang tao na tutulong sa akin. Kasi ang hirap po talaga na mag-isa. Kaya dito, si Jonathan ay isang napakagandang example. Pagdating po dun sa tinatawag na Pileo, o yung tinatawag na brotherly love. Pag sinabi ko po kasi Pileo, hindi lang friendship ito doon sa kaibigan. Sa family din. Lahat. Sako po nito. Basta kapwa. Sako po nito. Pati yung Pangulo ng Pilipinas. Sako po nito. Minsan nagagalit tayo doon sa ating presidente. Hindi naman natin tulungan. Hindi man lang natin ipag-pray. Pero ito po, sako po lahat Kaya makikita po natin, ang pag sinabing Pileo, horizontal lang. Sakop, lahat po tayo dito sa tao. Kasi tao,
tungo dun sa kapwa-tao. Ano? Lahat ng nakikita natin na nakapaligid sa atin, ito po ay kapwa natin. At ang gusto ng Panginoon, pakita daw natin yung tinatawag na pileo, yung brotherly love. At ang isang napakagandang example ay si Jonathan. Ano? Yung kanyang pagmamahal, wala akong makita kapintasan. So, ano po yung nakikita ni David kay Jonathan? Ano? So, nakikita niya ay a love for God and for the people of God. Kaya, naiibuhos niya yung kanyang pagmamahal kasi nung dumating po si David, lalo po siyang umalab yung pagkakilala sa Diyos. Kasi nakita ni Jonathan na itong si David ay man of God at sinasamahan ng Diyos. Kaya lalo po siyang lalo siyang nag-init din sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo nakihina, mas maganda, dumikit kayo dun sa alam ng malakas. Ibig sabihin, malakas yung faith, hindi malakas sa Panginoon. So, yung iba kasi, Kristiyano ka, malakas ka sa Panginoon. Tayo din po, nanghihina, Pero, pinakamaganda doon, yung dumikit ka, Parang si Jonathan, nung siya dumikit kay David, lalo niyang nakikita, yung Diyos sa kanyang buhay, Kaya, makikita natin na lalo nag-alab naman, yung tinatawag na brotherly love niya, Yung pagmamahal ng dalawa ay napakatatag, very strong. At saka makikita natin dito, yung samahan nilang dalawa ay yung tinatawag na selfless love, yung love na hindi makasarili. So, sa Matthew 22 to 39, ipinapakita dito, when you love someone as you love yourself, you are unselfish. So, mahal daw po natin yung ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin dun sa ating sarili. Hindi daw po tayo nagiging makasarili. So, kaya dito, yung pong pag-ibig, sabi nga, Jonathan loved him as his soul. Ito, napakalalim na. So, grabe, nagiging talagang mag-uugat na, yung tinatawag na brotherly love. Paano natin minamahal ang ating mga kaibigan? So, marunong ba tayong rumespeto? Marunong ba tayong magpatawad sa kanila? At di ba minsan ay minsan kasi pag umandar yung selfish love, nawawala na yung yung friendship Kaya anong nangyayari, nagkakaaway na Pero tandaan po natin katulad ni Jonathan, yun po yung napakagandang sundan pagdating po dun sa pagmamahal. Sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 10, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ito po yung napakaliwanag. Sabi ng Lord, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pangalawa, Ayan. Pangalawa, love is showed in action. So ito po yung pinapakita sa magitan ng gawa. Yung daw pag-ibig ay dapat ipakita sa magitan ng gawa. So doon sa verse 3, nakikita po natin, sa 3, dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang panahon. So, yung word na isinumpa sa English po ay covenant.
ibig sabihin ay nagkasundo. Ano? May pagkakasundo silang dalawa. May agreement. Ano? So, kaya dito makikita natin, love is showed in action. Ibig sabihin, kung ikaw ay may pagmamahal, kung ikaw ay may pag-ibig, gawin mo. Ano? So, kaya dito, ano yung ginawa nila? Kinakailangan magkaroon tayo ng kasunduan. No? Nagkaroon po siya ng kasunduan. No? Because he loved him as his soul. No? So, Jonathan's covenant with David represent, ano po yung nagre-represent ng covenant na yun? Ano? Commitment, dedication, loyalty in his love to David. Ano? Yun po yung tatlo. Ano? Yung covenant na yun, ano, yung kasunduan na yun, una, commitment, dedication, and loyalty in his love to David. Kaya kahit na dumating po yung mga pagsubok sa kanila na papatayin si David, ano, ang ginagawa po ni Jonathan, itinatago po si David, ano, pinoproteksyonan. Ano, isang araw nga kinausap po ni Jonathan, ano, yung kanyang ama. Bakit kinakailangan po niya na patayin si David, ano? So, yung pagmamahal ni Jonathan, balance lang, ano? Hindi po siya nagagalit dun sa tatay. Hindi ganoon ano? Yung iba kasi, di ba? Pag gano'n, halimbawa, kaibigan, tapos ay tatay, ano? So, siyempre, mas matimbang yung tatay na kampihan niya, ano? Mas matimbang yun. Pero hindi po, nagbabalanse lang siya sa gitna. So, gano'n. Kaya alam po ba niyo, itong si Jonathan, kapag nababasa ko yung kwento niya, nahanga ako sa kanya. Kung paano siya mag-handle ng isang kaibigan, ng kapwa niya. Ano? So, isa pa, kung makikita po natin, ano, ay yung doon sa love, ano, may tinatawag na love is giving, di ba? May narinig tayong gano'n. So, doon sa verse 4, sabi dito, ibinigay niya ang kanyang balabal, kagamitang pandigma, pati ang kanyang taba, pana at pamigkis. Ano? So, makikita daw yung pag-ibig sa magitan din ng pagbibigay. Ano? So, yung lahat ng kanyang nasa kanya, sapagkat siya po yung tagapagtanggol ng hukbo, itong si Jonathan So, ibibigay niya ito bilang kapalit. Nga, ano? At sa kanya, walang sama ng loob. Ano? Kung sa ano ba, naalis siya sa posisyon, si David ang papalit, pero okay lang sa kanya. Kasi puno siya ng pag-ibig. Ano? At ang Lord, yung pag-ibig ng Diyos din, yung agape, yun din yung tumutulong sa kanya para yung pileo ay magawa niya. Ano? Kaya, bakit po natin nagagawa yung pileo? Dahil din po doon sa agape, yung pagmamahal ng Diyos. Kasi kung wala yung agape na yon, hindi natin magagawa yung pileo para doon sa ating kapwa. Ano po? So, the robe that Jonathan gave to David ay yung binigay na yon na robe, hindi po basta robe yun. Ano? Kasi, it was the symbol of the kingdom of Israel. So, hindi yung basta yung robe niya na nasa bahay lang sinusuot niya. Hindi po yun Pagmamayari po yun ng kingdom ng Israel. At ang unang naging hari o presidente, walang iba kundi si Saul. Kaya makikita natin na yung simbolo na yon sa pagiging bago ng Israel, talagang napakahalaga po nito. Ano? At yun po yung ibibigay niya sa atin, di ba? Minsan sa ating kapwa, sa ating kapatid, hindi natin ibigay yung pinakang best na hawak natin. Ay, para sa pamilya ko to Totoo naman po na talagang yan sa pamilya. Pero may pagkakataon din na talagang kung kailangan ng isang tao, yung kailangan mo, pwedeng maging ibigay na lang para makapuno dun sa kanya. Ano? At sabi nga yung pag-ibig na ito ni Jonathan ay talagang walang halong
biro. Ano, yung talagang totoo. Ano. So, kung sa iba, po yun, ano, hindi po niya ibibigay yun. Kasi dapat siya po talaga yung nagsusuot ng robe na yun. Anak po kasi siya ng hari. Pero dahil ako'y naniniwala na yun din yung nais ng Panginoon, nandun yun din yung dedicated heart niya, eh talagang ibinigay niya. Ano po? So, dito mga kapatid, pinapakita yung tinatawag na love in action. Ano ho? So, kinakailangan nating ipakita yung ating pagmamahal sa magitan din ng pagtulong, pagdamay, at ipakita din natin yung tinatawag na closeness. Ano ho? Closeness natin doon sa ating friend, families. Tayo po ba? Ano po ba yung nasasabi sa atin ng ating kaibigan, ng ating pamilya? Ano ho? So, kung may negative doon, ito na yung panahon para ayusin natin yung mga negative na yun. Halimbawa, ako po sa akin, sa pamilya ko, ay may nasasabi halimbawa yung aking mga kapatid, ay naku, si yung Roberto niya, napaka-kuripot niya. Siyempre, dahil pinapakita ng Lord sa atin yung pagmamahal, kailangan po nating ayusin. Ano po? So, si Dale Carnegie, ay nagbigay ng friendship tips. Paano daw mapapalapit tayo dun sa ating kaibigan, dun sa ating kapwa. Number 1 daw, pakita daw natin yung care. Pangalawa, pakita daw natin yung pag-smile, yung smile natin. If you want to draw others to you, light up your face with a smile. So, mas madali daw po na matanggap kang kaibigan kung ikaw ay nakangiti. Pero depende rin doon sa ngiti, ha? Ngiti kasi naaso, eh. Pero, ibig sabihin, yung parang nagpapakita po siya. Ang hirap gayain doon sa aso. Pero, dito, ipinapakita lang po na, ramdam mo naman eh, di ba, kung tunay yung ngiti. Isang tao. Ano po? So, pangatlo ay remember names. Yun yung problema ko. Hindi ako gaano makatanda. Pero alam po ba nyo, sabi po nitong si Dale, kapag ang isang tao daw po, Dale, D-A-L-E, Dale. So kapag yung isang tao daw po, palagi mo nababanggit, doon sa kanyang gustong pangalan, lalo daw siyang sabi nga lalo siyang napapalapit sa'yo. Huwag lamang yung tunay na pangalan. Di ba sa panahon namin may mga letter O, Herberto, Rodilo, Conrado, di ba mga ganon? So, ayan. Pero may ganon. Yung iba, ayaw nung may letter O. Ano po? Kaya, mas maganda kung nagbigay siya ng pangalan, Herbert, magandang dating, doon natin tawagin. Maganda yung tinatawag sa tunay na pangalan. Pag tinawag ng buo, Isa pa, yung pag tinatawag na, sabi nga, tayo din daw po maging good listener. Yung iniintindi at pinapakinggan natin sila. At i-treat daw din po natin sila ng maayos. Nang sa ganun, lalong dumami yung pong ating kaibigan. Ako kay ating na doon sa Sumba, lahat kaibigan niya. Ganun kapag ikaw ay laging malapit sa kanila. Di ba ang ganda? Minsan yung pag ikaw ay may gustong gawin, tapos tumakbo ka sa kanila, ang dali. Halimbawa, meron silang kakilala sa ganung munisipyo o hospital, ang bilis pag meron kang kaibigan. So, a friend is someone who understands your future and accept you just the way you are. Yun po yung kaibigan. At tandaan natin,
Kung tayo ay naghahanap ng isang tunay na kaibigan, walang iba kundi si Jesus po. Anytime, ano man yung problema mo, pwede mo po siya lapitan. Amen. So tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Ngayong oras na ito ay nakita namin yung buhay ni Jonathan. Kung paano na siya, Panginoon, yung natatangi sa Biblia pagdating dun sa kaibigan. Grabe po siya. Napaka-closeness niya. Nandun po siya sa gitna, naninimbang po siya. Wala po siyang kinikilingan. At higit sa lahat, Panginoon, ay nakatune in siya, Panginoon, lagi sa iyo. Kami nga, Panginoon, Lord, maging katulad kami ni Jonathan. At patuloy na dumami pa yung aming mga kaibigan. Maging close kami doon sa aming kapwa. At anuman din, Panginoon, yung aming pagkukulang ay nandun din yung aming pagpapatama. Panginoon, maraming pong salamat. I-bless mo po ang bawat isa. Sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. At saka Happy Hearts Day po.